And because of that, makakasama natin ang strength of character, talking about that, Ma'am Lorraine, Attorney Busantog. Tinatawag natin siyang man of the hour, sticking out his neck and everything about his life and his family to speak out the truth. At mabuti naman at pinagbigyan sa Senado, led by Senator Bato de la Rosa, no other than ex-PDEA agent, investigator, and intelligence operative. And ngayon ay tinatawag na isa sa mga nangungunang whistleblowers ng ating bansa to ferret out the truth about the dignity and integrity question hounding the President. Ginoong Jonathan Morales, sir. Welcome back sa Pilipinas Nating Mahal. Morning, Hello, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. At, Sir Jonathan, kasama po ninyo si Attorney Marlon Busantog, one of the advocates sa pagtatanggol ng karapatan at kabutihan ng sambayan ng Pilipino bilang abogado, at hindi lang sa katutubo, kundi buong mamamayan, at si Ma'am Lorraine at si Ka Eric. Bago po kayo magbigay ng inyong mga karagdagang mga salaysay, tunghayan natin ito muna ang ilang pahayag na lumalabas ngayon. Sabihin po niya kung ipagtatapat niya rito sa kapulungang ito, kung nagkausap ba kami o hindi bago itong hearing na ito. Ayun po, bibigay ko po sa kanya. Kung ipagtatapat po niya, kung nagkausap po kami bago itong hearing na ito, nung pumutok tong iskandalo na ito sa social media, at kung ano yung sinabi niya sa akin. Wala po akong natatandaang nag-usap kami, pero meron po siyang ibang kausap na nandun ako, pero hindi kami talaga ang magkausap. Hindi kayo direkta nag-usap? Hindi po, sir. May isa Your siyang Honor. kausap na nandun ka. Yes, Your Honor. We did not talk directly. Ito very important dito yung ating integrity. Not only as a PDEA agent, kundi as a person. Otherwise, useless itong hearing natin dito kung... Ako na lang muna po siya magsabi. At nire-respeto ko po siya bilang dating... Hindi, sabi mo yan, hindi daw kayo nag-usap. May kausap na ka daw ibang tao na nandun lang siya. Your Honor, sabihin ko na. Go ahead, sige. Your Honor. Huwag na lang natin aminin. I-deny na lang natin. Para hindi na magulo. Direktor na ako. Ha? Ikaw nasa labas ka na. Oh. Bawa ka naman sa amin. Katulad po ng sinabi ko, ganun po talagang nangyari. Hindi ko naman po yun tinago. Nasabi ko po yan sa ibang mga kasamahan namin sa PDEA ngayon na may ganun. May ganun. Na Ano? indirectly ay indirectly ay parang yung nga nadinig ko yung hindi ko lang po matandaan kung sino yung sinabihan ko. Ano? Na may nangyaring ganon na yung sinasabi niya na nagkausap kami, but indirectly po yon. Hindi ako yung kausap niya. Hindi po ako. Yun po ang totoo. May kausap lang po siyang iba. Okay. Pero ano po yun? Nasa telepono yun. It's sa your telepono word po yun. Pwede against his word. Ako, wala akong personal knowledge. I am here to set the record straight. I am here to get the truth. Yun naman pong pag-uusap na yun, pwede nating sabihin immaterial. Yun naman pong pag-uusap na yun, pwede nating sabihin immaterial. Kasi yung mga tanong niyo po sa akin nung una, naging happy ko pa. Totoo naman po yun eh. At kung ako po sana itatanungin niyo, hindi niyo po itinatanong, kung yung tungkol doon sa ganong mga papel, yung ganon, Yes. dapat po sana yun ang pag-usapan natin. Hindi po Yun yung nga, kung kaya nga nawawala tayo dito sa Yes, Your direksyon dahil ang dami yung ini-inject. Sige, sana yung papel na yan. Your Honor, sa katulad po din ng mga sinabi ng mga kasamahan ko ngayon na hanggang ngayon ay nasa PDEA po, matay ko po ang isipin, pabalik-balik na iniisip ko, wala po akong matandaang ganong papel. At wala akong matandaang mga ganong istorya. Yun po ang masasabi ko, Your Honor. Kung wala kang matandaan, bakit, Your Honor, bakit mo i-deny? Bakit sasabihin sa akin, i-deny na lang natin para hindi na magulo? Sino nagsabi? Siya. Oh, sinabi mo na, i-deny na lang na. Oh. Ano ba ito? Wala po akong matandaang sinabi kong ganon, Your Honor. Under oath ka? Under oath ka? Yes, Kayong Your dalawa, Honor. under oath. Ha? Ayun. Ginoong Jonathan Morales, may abogado po tayong kasama dito. Ginoong Jonathan Morales, magaling na abogado to, litigation lawyer din to. Your positive assertion versus outright denial ng dati mong hepe, mas tumindig po sa taong bayan at sa loob ng Senado ang positive assertion of your direct personal knowledge. Would you like to react to that video before ang pagtatanong namin? Go ahead, sir. Yun nga po, bale, hindi ko rin po inaasahan na madudulas siya na meron nga siyang nasabi. I am referring to dun sa, deny na lang natin, wag na lang natin aminin na para hindi magulo.
po. Yun yung ano no, at yung nagulat din ako doon sa reaction na nasabi niya daw yun, pero hindi daw sa akin kundi yung sa iba. Yun yung ano ba talaga? Kumbaga sa ano, nasabi mo nga yun na i-deny na lang natin. Na hindi mo nga sinabi sa akin, natatanda mo, sinabi mo sa iba. Ano yun? Di ba? ang ano rito, no? I-deny ng pilit ng pamunuan ng Philippine Drug Enforcement Agency at ikaw yung boss ko, no? Alam mo naman na hindi ako kikilos, na hindi ka informed. Well, tama. informed ka. Kaya nga yung sinasabi ni Gerald Lasso na wala, hindi nag-i-exist. Walang ano yan. Ganun din si Gerald Bitong. Wala, hindi nag-i-exist. Tapos ikaw, i-deny na lang natin para hindi magulo. Yeah. Ano yung i-deny? Claro. Diba? Yes, sir. Maganda yung sinabi ninyo. Ipapasa ko pong interaction kay Atty. Bosantog. Atty. Bosantog. Yes, magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. Yes, oo. Yung naman sa usapay na yung sa i-deny, I think it is kitang-kita naman po kung if you try to appreciate the evidence kung sino nagsasabi ng totoo sa hindi. Kasi you cannot really recall and not recall and maybe not recall matters of importance. Kasi pag we are part of a significant national issue such as this, our recollection is not really tricky. Attorney, may I please interrupt, no? Yes, ma'am. Ano yung implications ba ng case na ito? Bakit takot na takot at pinagtatakpan itong taong ito, si Bongbong Marcos, na buong buhay niya ay pinagtakpan ng napakaraming tao kung kaya't naging pangulo? Alam na pala nila na dulong ito sa droga, no? So, ano ang kahalagahan? Ano yung mga krimen na ipinagtatakpan dito? Yeah. Oh, sige. If doon sa nakita ko sa interview niyo, sir, sa Senate, doon sa may sinumpang salaysay na ginawa, marami kasing krimen ang pwedeng nakaakibat dito, no? Being a PDEA agent yourself, you would know probably number one is the use of drugs, use of illegal drugs, no? That's kung sa ating kawan ng gobyerno, that is a ground for termination, no? Kaya nga yung Supreme Court lately nag-terminate ng 3 employee because Yeah. they were found nag-positive sila sa drug Nag-positive test. sa drug test. Okay. So that's not only illegal possession of drug paraphernalia. Alam po naman natin na that is 12 to 20 years. Wow. Ang ano dyan. Possession of illegal drugs, no? 12 to 20 years din po yan, no? Ay, hindi yata ang illegal possession of drug paraphernalia. That is life imprisonment. Wow. We also really? have, if not, Pwede 12 to 20. Pwede ba mag-cocaine na walang paraphernalia? So that is that's part of that's a part of Drug the abuse pa rin. 9165 na Wow. punishable offenses. Yung maintenance of a drug din, kasi kung sabi niyo kung Sa makausap Rockwell. niyo yung sa paulit na ginagamit yung kwarto na yan para pag to use illegal drugs, yan is life imprisonment. Oh. So dapat malaman natin kung sino may-ari niyan, no? O kung hindi naman siya ang may-ari pero lagi siyang bumibisita, that's what they call visiting a drug den. That's also punishable. I think that's Section 7 ng 9165, I think that's 6 to 12 years in prison. Mabibigat pala, attorney, binabanggit mo. Yes, oo. What At else? hindi lang ito nabanggit sa Senado, Ma'am Lorraine. Tanong namin sa attorney, Sir Jojo Holda, Is there any more? is there Illegal possession. Illegal possession. Attorney, Yes. how important to emphasize That's why. na ang involved ay dating senador siya at ngayon ay presidente ng bansa, how seriously aggravating to that, to the degree of offenses and Serious penalties. Yung mga ano kasi if found guilty sa mga crimes na to, life imprisonment na yan, no? Oh, So kung natuloy yung operation noon at natuloy yung kaso, malamang hindi siya yung presidente natin, no? ayun. But of course, to be fair, habang hindi pa siya undergoing trial at wala pang verdict ang court, he can enjoy the presumption of innocence. Okay. Kaya nga ang tinatanong natin dito is, was there connivance of government agents para pagtakpan yung issue na ito? Kasi sabi na, meron tayong pre-operations report, there is magkakaroon ng operation pero hindi natuloy. Hinarang. There is an abuse of power. Kasi kung sinabihan sina Sir Jojo dito na huwag niyo ituloy yung operation, Yeah. that is unfair kasi sa mga ibang tao na dahil hindi ka connected, sila na-operate. Somebody who is using this one, na-operate.
Kaya nga may mga tanong ako sana kay Oh, Sir sige, Jojo. go ahead. Interact mo sa kanya. Pero ito, yung Go mga ahead. possible crimes committed, Sige. I'll just enumerate na lang. If si Sir Jojo would probably correct me. Number one is possession of illegal drugs. That is Punishable by? 12 to 20 years. No? Ang possession of drug paraphernalia, I think that is Section 12, 1 to 4 years. Maintenance of a drug den, Section 6, life imprisonment. Wow. Visiting a drug den, Section 7, I think that's 6 to 12 years. So this one, nandyan pa yung administrative offense, mga ganyan-ganyan. Senador siya that time eh. Yung tinuturo si Bongbong Marcos Jr. Alam niyo yung mga iba na tinanggal sa pwesto because nag-positive sa drugs. May tinatawag dyan na accessory penalties na perpetual disqualification from holding public office. Oh. So this is how grave these offenses are. So,